Kumusta mga kabiyahe? Ngayong episode na to, pauwi na tayo ng Dasmariñas, Cavite mula sa Baisa, Quezon City. Dumalaw kasi kami sa Quezon City, kaya ngayong episode na to, ipapakita namin yung mga dinaanan namin. Kaya enjoy lang kayo sa panonood. Pag premium na gasolina, mas mabilis tayo yung parangkada. Tapos para mas smooth siya dati, no? Hindi siya hirap. Ito, bayaran na agad. Napakaikli lang naman para magbayaran na agad. Kaya nga no. Ano nga ba ang kahalagahan ng Skyway mula sa Quezon City hanggang sa Cavite? O kaya vice versa? Sa ating bansa, isa sa pinakamalaking hamon sa mga motorista ay ang matinding trapiko. Ngunit ngayon, mas mabilis na ang biyahe mula sa Quezon City papuntang Cavite. Salamat sa Metro Manila Skyway. Ang Skyway Stage 3 ay nag-uugnay sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Dahil dito, ang dating 2 oras na biyahe mula Quezon City papuntang Alabang, maaari mo nalang makuha ng mga 30 minutes. Kapag dumiretso ka mula sa Skyway patungong SLEX at Calax or Cavitex, mas mabilis mong maaabot ang Cavite. Hindi mo na kailangan dumaan ng EDSA o C5 kung saan puno ng trapiko. Ang kahalagahan nito, una, malaking tipid sa oras. Mas marami kang oras para sa pamilya at sa trabaho. Pangalawa, mas mababa ang konsumo ng gasolina kasi tuloy-tuloy ang takbo. Pangatlo, mas ligtas dahil hiwalay ang mga sasakyang nasa elevated expressway mula sa mga mabigat na trapiko sa baba. Siya nga pala mga kabiyahe, simula nung 95 octane yung kinarga namin kay Esteban, napansin namin na medyo gumanda yung performance niya. Di tulad nung 91 octane lang, medyo hirap siya. Ewan ko lang di na napansin ko. Kaya nung etong biyahe namin sa Skyway kahit pa paano lumalaban yung makina. Yun lang. Kayo ba? Ano bang mga experience nyo sa 91 octane versus sa 95? Ramdam nyo rin ba yung pagkakaiba? Comment nyo nga sa comment section, mga kabiyahe. Alright, tuloy tayo sa biyahe. Ang Skyway ay hindi lamang kalsada, ito ay tulay na nag-uugnay sa mga tao, negosyo at oportunidad mula sa Quezon City hanggang sa Cavite at higit pa.
So mga kabiyahe, ulitin lang natin, ang episode natin ngayon ay biyahe mula sa Quezon City patungo ng Cavite. So kanina pumasok tayo sa A. Bonifacio, pa southbound. Tapos yung unang toll gate na pinasukan natin, parang 129 pesos yung binawas. Kaya dire-diretso lang biyahe natin. Tapos, para makapunta ng MCX, dire-diretso lang yung biyahe natin hanggang makita mo yung signage na Calamba. Diretsoin lang natin yun hanggang sa matunto natin yung SLEX. So, ayun, makikita naman natin mamaya yung MCX na doon tayo kakanan para papunta ng Cavite. Ang takbo natin ay 70 kilometers per hour, RPM 4,000. Ang ating water temperature ay 87 degrees Celsius. BPM. Ganda rin ang itsura, matangkad pa. Parang mas malapad lang si Stefan na. Opo. Pero cute siya, Daddy. Dapat hindi na ako magkakamali ng lilikuan ngayon ng exit. Diretso na natin yung lagunang Calamba. Wow! Kasi pag kumana na tayo agad sa ano Bacoor ata yung dadaan. Wala palang ano dawing, no? Walang Wi-Fi. yan. Inan ko ba yan? Ay, connected yung ano, Daddy, sa Wi-Fi? Ito po. Ano ata yan? Hotspot. Sinabihan mo na si Mama ni Daddy? Na? Pauwi na tayo? Ang sarap talaga mag-road trip dito, Daddy, no? Walang ka-traffic, tapos diretso-diretso lang. Ang smooth pa ng takbo ni Stebang namin. Ano dawing? Ha? Ba't Luneta? Ano Luneta? Luneta advertising. Makapasa ito, pangyari nga. Kasi pag di mo na mapasarap ka sa pindot sa accelerator. Pag straight lang, no? Hindi mo na mamalayan, 80 na pa rin. Ay lang. Mga 70 lang, pwede na yun. 65 din. Okay. Fun life. Bawal dito yung mga ano, Daddy, na malalaki sasakyan. Oo, kasi kawawa yung daan nun, no? Mga truck na na. Oo. Bawal dito. Mas malaki yung maintenance, no?
Yan. Ang bibilis nila 80 lang speed. Eh, ganyan. Speed limit. Million-million po ba yung ano, Daddy? Mga big bike? Ano? Million-million yung big bike? Hmm. Pero nga ito mga 800 yan. Mm. Sobrang mahal din pala. Init na. Bike. Yeah. Lampas pa siya. Init yan. Expose ka dyan. Hindi pa naka-jacket si Auntie. Kaya, so ito yung sinasabi natin kanina na SLEX na Calamba, Batangas, Quezon, dyan tayo. Mag-i-stay tayo sa right side. Kasi kapag pumunta tayo sa kaliwa, mag-i-exit tayo sa Zapote niyan. So dapat dito tayo sa kanan. Ito na, diretso na tayo sa kanan. So kung ako matatanong nyo, ano ba ang experience ko sa pagdadrive ng isang minivan? Siguro para sa akin napakadaling i-drive dahil unang-una napakaliit lang niya i-drive. Tapos sakto lang yung bilis niya. Ang pinaka isa sa nagustuhan ko yung harap niya. Yung maikli lang yung hood. Kasi compared sa mga kotse, 'di ba? Mahaba. Parang lagi mo pang tatansyahin. Lalo na kapag magpa-park ka. Ito, madali lang i-park. So, yun yung experience ko. So, sanayan lang din naman to sa pagdadrive ng mga katulad ng ganitong sasakyan. So ito, nakababa na tayo ng LEX. Ngayon ay nasa SLEX na tayo. At maya-maya lang ay liliko na tayo sa MCX. Din sa expressway. Ha? Laban din sa expressway. Kaya nga. Premium lang para kailangan. So dito ramdam ko yung diferensya talaga ng premium sa Kaya nga. Saan ba tayo? Sorry. Serving up. You pick up and on. CX. Your head. So ito, tinatahak natin yun ang MCX. Tapos, ang next nating dadaanan dyan ay ang Villar City.
Grabe. Galit ka, Daddy. 60 ang minimum. 100. 100 ang maximum. Grabe, no? Ang bilis eh. Gulat ako eh. Kung may camera lang sana ng side mirror. Nakikita mo kung ano. Ano yung ALB heat, Daddy? Ano? Why? Panto pa yan. Dahil ko naman... Ano ba niluto ko? Baka 1K, Daddy. Di mo lang maalala na 1K 1K. nga, pero ang laman ng... Ano? 130 na lang tayo. So, 314 nakalta sa atin. At dito nagtatapos ang MCX na daanan. Tapos, dediretso na tayo ng Villar City. Doon tayo dadaan patungo ng Dasmariñas. Mas madali kasi dito at iwas sa mga traffic lights. Kaya sundan nyo lang yung dadaanan natin. Villar City. Diba tayo? Diba tayo? San Pedro pala yung dadaanan dyan. Sa Villar City. Kasi ako na magkamali ng dadaan. Diyan tayo umikot ng nakaraan, Daddy, no? Doon sa kabila. Ay, kagit ng gabi? Nung pauwi din tayo galing UC. Doon. Oo, tapos umikot ulit tayo. Ito tama na. Villar City na. Yung mga naglalaro kami. Ay, wow. Kahit sa loob siguro ng Manila. Villar City. Tanong, saan na tayo? Kanan na tayo dito. Diba? Ito yung ano, dito na si Baton, Mori. Bakit? Dito tayo guys sa Villar City. Open siya ng 6 AM to 12 midnight. 60 lang ang maximum speed. Parang dito tayo dumaan ng pagano. Open na dyan. Noong nakaraan hindi pa open yan. Ano yun, Daddy? Para sa saan yun? Langan. Papuntang... okay. Molino. Bacoor. Imos. Timusmus. Foresta. Kailan kaya kami mapag-foresta cafe? No? Oo. Minsan, no? Kaya nga eh. Minsan mga artista pa yata nandyan eh. Ay, ganon. Pero maganda mga Lunes. Ganon. Pero... Para, ano, pag-ibig ko kasi, isipin ng mga artista, maraming ano dyan. Yeah. Maraming mga papunta linggo. Lunes na lang tayo. Alam na yung mga ano ng Daddy, ah. Paano mo alam, Daddy? Artista ka ba? Before? Sa Holy Cross kasi, jogging doon linggo eh. Pero si Coco Martin, nagja-jogging doon Lunes. Kaya siya. Yeah.
Alanganin lang yung kalsada dun sa ano. Kaya pala 60 lang patakbo. Kasi nag-100 ka dun. Talbog ka talaga dun. Baldog ka dun, baldog. Ano pa nga lang, baldog sila. Aray. Wala ma. Here? See? Car? I see Sa car. lawag, bukas na Very rin, oh. good. I see car. Sa lawag. So, ito na yung pinakadulo ng Villar City. So, dedire-diretsuhin lang natin tong daan na to. Tapos sa pinakadulo, ang pinakadulo niyan doon na sa may Kadiwa. So, kakanan tayo doon. Ano yung Bukoron? Ay, Bukoron. Bukopay. Bukoron. Bukoron. First time ko narinig yan. Up, yes. Up. Pwede naman. Dalawa lang. Ikaw na? Oo, hindi na. Makikikagat na lang siguro. Hehehe. Sarap. No? Ang buko, masarap din siya pag mainit, no? Ikaw na. Labis? Here po, Aman. Okay, hindi naman. Sarap din. Alam binili mo? Isa lang. You wanna try, Aman? No. So, dire-diretsuhin lang natin to. Medyo mahaba-haba rin tong daan na to. Ano nga bang subdivision ba to? Comment nga natin dyan kung alam natin tong lugar na to. Yan, sige, diretsuhin lang natin hanggang sa makarating sa dulo. Iwan ID. Ang kulit ng guardhouse mo yan. Ano ba yan? Tindahan? Hindi ID. Anuhan ng ID? Sampayan. Pagdating dito sa dulo, kakanan na tayo. At sa may bandang kanan din, dyan natin makikita yung Kadiwa Market. Masaya rin mamili dyan, mura. At covered pa. Tapos katabi niyan may aircon na grocery rin. SM yata may-ari niyan. Ayan. Buti na nga lang mabilis natapos yung paggawa ng kalsada dito. Ngayon maluwag na. At makakadaan na ng maayos ang mga sasakyan. Pero dun sa may bandang unahan, sa may intersection, may ginagawa pang kalsada dun. So itong pinakakanan na to, ito na yung sinasabing Kadiwa Market. Ayan. SM may-ari. Meron niya pala doon Sige ka. Oo, sige ka. Biwing. After nating kumaliwa, eto na. Dire-diretsuhin na natin to hanggang sa dulo. May makita tayong stoplight dyan. Doon sa stoplight na yun, kakaliwa na tayo doon. So itong dinadaanan natin na ito ngayon, ay part na siya ng Dasmariñas. Ito na, yung kanto. Yung intersection. Kakaliwa tayo dyan. Pagkaliwa natin dyan, Aguinaldo Highway na tayo. Here po. Here comes the fire truck. Beep, beep, beep. So yun mga kabiyahe, nandito na tayo sa Dasmariñas. Mabilis lang ang biyahe kapag Skyway ka dumaan. Kaya kung babiyahe ka mula sa Quezon City, papunta ng Cavite, pwede kang dumaan ng Skyway. Medyo may kamahalan nga lang yung babayaran sa
toll fee, pero sulit din naman. Basta wag lang traffic. Minsan kasi nagka-traffic dun eh. Lalo na kapag na-cancel yung mga coding. Salamat sa panonood mga kabiyahe. Hanggang sa muling upload natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button na. At huwag mong kalimutan ng notification bell para updated ka sa mga biyahe ni Esteban. Alright, salamat mga kabiyahe. God bless at ingat palagi.